Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagkatapos magsalita ni Jesus, siya'y inanyayahan ng isang pariseo upang kumain. Kaya't pumunta siya sa bahay nito. Pagdulog sa hapag, nagtaka ang pariseo nang makita niyang kumain si Jesus nang hindi muna naghugas ng kamay. Sinabi sa kaniya ng Panginoon, "Kayong mga pariseo, hinuhugasan ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob ninyo'y punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Mga hangal, hindi ba't ang may likha ng labas na siya ring may likha ng loob? Ngunit ipamahagi muna ninyo sa mga dukha ang mga laman ng mga sisidlan at magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Sa atin pong ebanghelyo, may ibang aspeto tayong dapat tanggapin sa pagkatao at pagkadiyos ni Jesus. Kung palagi tayong sumasabay sa pamamalakad at pamantayan ni Jesus kapag siya ay nakikitungo sa mga tao, mapapansin ninyo at inyong mapag-iiba na iba ang pangungusap na ginagamit ni Jesus sa harapan ng mga eskriba at pariseo. At iba naman ang degree o pamamaraang ginagamit ni Jesus sa harapan ng mga ordinaryong tao. Dahil magkaiba sila ng pamantayan sa buhay, kaya ibinabagay ni Jesus kung anong klaseng pamantayan ang dapat para sa kanila. Kaya po sa ebanghelyo ngayon, medyo mabigat, diretso at masakit. Kung ikaw ay isang pariseo, masasaktan ka sa kaniyang salita. Kayong mga pariseo, diretso na sinabi ni Jesus, kayo na mga pariseo, hinuhugasan ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob ninyo'y punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Ano pong ibig sabihin nito? Na ang mga pariseo ay mahihilig lamang sa ritual, mahihilig lamang sa panlabas, kung ano ang pwede nilang ipakita na sila ay magagaling at marurunong na tao. External, para masabing sila'y sumusunod sa batas, para masabi nilang sila'y sumasamba ng tama. External ang kanilang pinapakita. Kaya anong tawag ni Jesus sa kanila? Mga hangal. Sa English nga, you fool. Sa Tagalog, alam natin yon, hindi lamang hangal, mas malalim pa, di ba? Parang kumbaga sa lengguwahe natin, kayo mga GAGO. Yun yung gustong sabihin. Mga hangal, ang hihilig ninyo sa mga panglabas na anyo, pero sa katotohanan, ang kalooban ninyo ay katulad ng mga libingang puro inuuod sa loob.
Kaya siya ay nagbigay ng challenge. Ipamahagi ninyo sa mga dukha ang laman ng sisidlan. Hindi mahalagang hugasan. Ang mahalaga yung laman ng pinggan na ibinibigay ninyo sa mga dukha. Sapagkat kung ano ang laman at kung ano ang nasa loob ng laman ay nilikha ng iisang Diyos. Mahirap, pero ito ang pinanggigising ng Diyos sa ating lahat. Baka tayo sa ating pamumuhay ay mahihilig din sa external manifestation. Baka nandun lamang tayo sa panglabas. Pero sa katotohanan, ang loob natin hindi tunay na nananampalataya. Baka nandun lang tayo sa mga bagay na nakikita ng iba. Pero yung kalooban, hindi nakikita. Tandaan po natin, kung ano ang ating inilalabas, ay iyon ang nilalaman ng kalooban. Kung tunay tayong nananampalataya sa Diyos, huwag nating bigyang pansin ang mga external manifestation na minsan ay mali dahil ito ang sarili nating pananaw. Ang katotohanan, nalalaman ng Diyos ang tunay na nasa loob nating lahat. Ang laman ng puso ang siyang mahalaga kesa sa mga panlabas or external na mga bagay. Meron po akong namisahan sa isang malayong lugar. Bago magmisa, sa patay po yung aking misa. Bago magmisa, ang sabi nung isang manong, Father, bago po tayo pumasok sa kapilya, ay magpapatay po muna kami ng manok. At yung dugo ng manok ay ilalagay bilang krus sa lahat ng mag-anak nung namatay. Maraming ganun. Puro external na wala namang kaugnayan sa kaligtasan ng kaluluwa ng taong namatay. Para po saan ang aking tanong? Yun po kasi ang aming tradisyon. Yun ang aming kultura. Sige po. Kung gagawin ninyo yan, bago magmisa, ako po ay uuwi na. Total, inilalagay ninyo at ikinukonekta ninyo sa inyong ginagawang dugu-dugugang ang kaluluwa ng tao, di kayo na ang marunong. Hindi ko po mimisahan. Pangit ng ugali ni Father. Hindi po. Ito ay pagmumulat sa ating lahat na walang koneksyon ang lahat ng external practices para maligtas ang kaluluwa ng tao. Sapagkat ang tunay lamang na kailangan ng tao ay ang panalangin, ang kaniyang kaluluwa ay tanggapin ng Diyos sa kaniyang kaharian. Baka po tayo rin ay marami pang external practices na hindi naman talaga mahalaga. Katulad ng sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo, ang galing-galing ninyong tumingin
maghuhugas ng kamay bago kumain. Practices nila yun noon. Yung mga plato, madami-dami nilang practices na hindi nakakatulong. Kaya si Jesus ang nagsabi, baka hanggang ngayon, tayo na hindi sumusunod ay mga hangal pa rin. Tingnan po natin ang ating kalooban at puso upang maikonekta natin sa tunay na mensahe ng Diyos ay ang kaniyang pag-ibig at ang kaniyang awa. Wala na pong iba. Magbawas tayo ng hindi naman talaga mahalaga. Ang idagdag natin ay ang tunay na awa at pag-ibig ng Diyos na nanggagaling sa kaniyang sakripisyo sa krus na inilalaan ng kaniyang anak para sa ating kaligtasan. Maibibigay ang lahat ng ito kung tayo ay totoo sa ating puso at sa ating adhika. Mas banal bang tingnan ang nagsimba na napakaganda ng damit sa nagsimba na nakatsinelas? Who knows? Sinong makakaalam kung hindi ang Diyos na tumitingin sa puso ng tao? Mas banal ba yung paring nagmimisa kesa sa inyo na nagtitinda? Who knows? Only God can tell. At manifestation ng puso mo ang siya lamang makapagsasabi kung ano ang tama na nakaugnay sa paningin at pag-ibig ng Diyos. Ilabas natin kung ano ang tunay na nasa puso ng bawat isa. Pagpalain tayo ng poong may kapal.